Ayan, praise God. Part 2 na po ng discussion natin o pagtalakay sa atin pong position, the believer's position in Jesus. Amen. Ano pa yung atin pong mga description ng ating pong mga kalagayan, mga kapatid, nung tayo po ay nanalay sa Panginoon? Sa pag-aaral po natin, una tayo po ay dineklarang righteous and we are made holy in Jesus Christ. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Amen. Ulitin ko ulit. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, it is because of Him, ang Panginoong Hesus po yung tinutukoy, that you are in Christ Jesus, tayo tinanggap niya, tayo po yung napabilang sa Kanya. At dahil dito, He has become for us wisdom from God. That is righteousness, holiness, and redemption. Hindi po natin kayang iligtas sa ating sarili. Tayo po ay makasalanan, maruming basahan ang lahat na ating mabubuting gawa sa harapan ng Diyos. Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Ano lamang po yung naging katanggap-tanggap? Ito po yung katuwiran, ito po yung kabanalan ng ating pong Panginoong Hesus. Pag tayo po ay nanalig sa Kanya, yung pong righteousness na yon, sabi po, yung holiness, yung status ng Panginoon, nagiging status natin. Nagiging katanggap-tanggap tayo. Nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Not because of your goodness, it's because of His goodness, of His righteousness, that we become acceptable and in right standing before God. Yun po yung ibig sabihin ng righteousness eh. Right standing. Tamang kalagayan sa harap ng Panginoon. Good standing, sabi po nung mga terms ng organization. Dayang tao na yan ay in good standing. Because of Jesus, we are in good standing before God the Father. We become righteous because of Jesus. Not because of mabait ka, gumagawa ka ng mabuti. Hindi yun ang righteousness na kalugod-lugod sa Diyos. Nagiging kalugod-lugod lang yan matapos mong tanggapin ang Panginoong Jesus. But apart from Jesus, all your righteousness is nothing. Amen? Nothing kung wala po ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Kung hindi ka nagtiwala at hindi mo po pinaghahari ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon, your righteousness, those are rubbish, maruming basahan sa harap ng Panginoon, basura sa harap ng Panginoon. Yun po yung na-realize si Apostle Paul sa aklat po ng Philippians. Sabi niya, lahat ng mabubuting gawa, lahat ng status symbol na kanyang niyakap sa pagiging Hudyo, sabi niya, basura lang pala. Malibang si Kristo yung aking kilalanin sa aking buhay bilang Panginoon, saka pa lang po nagkakaroon ng value, nagkakaroon po ng sense yung mga ginagawa natin. Pag wala si Kristo, nonsense po yung lahat ng ginagawa mo. But if Jesus is your Lord, whatever you do, na nanggagaling sa puso mo na may tamang relasyon sa Panginoon, nagkakaroon po ng value, nagkakaroon po ng sense because of Jesus Christ. Meron kang right standing before God. Pangalawa po sa ating pag-aaral ngayon, you are made alive at the resurrection. Hallelujah. Tayo po ay may hope. Hallelujah. Ang sarap nun, di ba? We are made alive at the resurrection. Hallelujah. So sabi po ng 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all dies. Dahil po sa kasalanan ni Adam, nakapasok ang kamatayan. Lahat ng tao po ay namatay. But in Jesus, so in Christ, all will be made alive. Amen. Ikaw po ay muling mabubuhay para sa kaluwalhatian. Kasi may mga muling mabubuhay ang kanilang katawan para parusahan. Tawag natin impero. Pero ikaw ay merong muling pagkabuhay. There is a resurrection unto life. Hallelujah. Para po ikaw ay tumanggap ng eternal blessing. Kasama po ang Diyos. At ang pinakamagandang reward po na pwede natin matanggap is God Himself. Hallelujah.
And because we have that capacity to enjoy Him forever, dahil tayo po ibibigyan ng Diyos ng isang glorified body, ng isang maluwalhating katawan na ma-enjoy po natin yung blessings ng heaven at syempre, we can see Him face to face. Hallelujah! Hallelujah! So ito po yung ating hope. Ito po yung ating pag-asa na anuman ang ating mga pagtitiis sa mundong ito, hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin sa piling ng ating Diyos. All the trials and sufferings of this world are but temporary compared to the glorious destiny that awaits all who believe in Jesus. And those who acknowledge Him as Lord, sabi nga po, lahat ng kanilang ginagawa para sa Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. We are made alive at the resurrection because of our faith in Jesus Christ. Ayan po mga kapatid. Ang ganda. No? Ang sarap manalig at magtiwala sa Panginoong Jesucristo. So, hindi mo lang sinasabing si Kristo ay kilala mo, merong ka talagang buhay na relasyon sa Panginoon. At ito po yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Don't leave earth without Jesus Christ sa buhay mo, kapatid. You have to believe and you have to acknowledge Him as Lord of your life. Para po, meron kang assurance sa iyong buhay. At ano man ang mangyari, whether you live, you die, panalo ka dahil si Kristo ay kasama mo. And in the future, in His coming, you will be resurrected. Ano sabi ni Jesus? John 11 verse 25 at saka 26, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though they die, yung katawan po ang tinutukoy ng Panginoon, they shall live again kasi meron pong resurrection. Jesus is the resurrection and the life. And those who believe in Him will enjoy that glorious resurrection na ipinangako po niya sa lahat ng mga kumilala sa Kanya bilang Panginoon. So if Jesus is the Lord of your life, you will be resurrected. Hallelujah. Hallelujah. Pangatlo po sa ating pag-aaral ngayon, sa part na ito na ating pong discussion. Hallelujah. Hallelujah. We are set free from the law of sin and death. Hallelujah! Ang ganda nun. We are set free from the law of sin and death. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Amen. Dati, alipin ka. Wala kang choice kundi gumawa ng kasalanan. Gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Gusto mong gumawa ng tama pero hindi yun ang nagagawa mo. Sa halip nagagawa mo po yung mali. Bakit? Nasa ilalim ka ng batas, ng kautusan ng kasalanan. Inuutusan ka, sunod-sunuran ka sa kasalanan, sa buhay mo. At dahil ito nagre-resulta ng kamatayan, lalong pag nahihiwalay tayo sa Diyos. Hallelujah, nag-ooperate yung batas na yun. But praise God, because of our relationship with Jesus, nag-ooperate ko yung bagong batas. Ito yung batas ng Espiritu, the law of the Spirit. Lagi ko pong ginagamit illustration, yung pong eroplano, pagkabigat-bigat. Diba? Kasi nag-ooperate po yung law of gravity. Pero bakit sa kabila ng siya yari sa metal, sa mabigat na mga bagay, napakalaki niya, pero nakakalipad siya. Why? Because nag-ooperate po yung isang panibagong law na nilabanan yung pong law of gravity, and that is the law of aerodynamics. Yung tinatawag nating lift. Nakakalipad yung eroplano kahit ay siya yari sa bakal at saka sa mabibigat na mga materyales. Why? It's the law. Another law that supersedes the law of gravity. Ganon din po sa atin. Yung law ng sin and death is superseded by the law of the Spirit. Hindi ka na alipin. Hindi ka na sunod-sunuran sa kasalanan para siya na yung maghari sa buhay mo. Meron ka ng bagong hari.
Ito ay ang Panginoong Jesus sa iyong buhay at dahil doon tinutulungan ka ng banal na Espiritu na makapamuhay ng kadugod-dugod sa Diyos, ng may pagtatagumpay, ng may katuwiran, at pinalalaya ka mula sa batas ng kasalanan upang mamuhay sa kalayaan kay Hesus Kristo. Amen. Thank the Lord, praise God for this wonderful truth na hindi ka na alipin ng kasalanan. You have a choice to live for Christ. And you have a choice to do what is good because the law of the Spirit, because of Jesus in your heart, yun po yung nag-ooperate na sa buhay mo ngayon. Huwag ka nang pumayag na alipin pa. Huwag ka nang pumayag na maging sunod-sunod sa kasalanan. Pinalaya ka na at mamuhay ka ng malaya sa ilalim ng kapangyarihan at pagkapanginoon ni Hesus Kristo sa iyong buhay. Amen. Amen.